kanyang tapang, bilis at talino maglaro, umani agad ng papuri at paghanga ang manlalarong ito sa NBA. Siya ang next Manu Ginobili ng Spurs. Siya, si Dylan Harper. Si Dylan Robert Harper ay ipinanganak noong March 2, 2006 sa Englewood, New Jersey sa Estados Unidos ng Amerika. Siya ay anak ng 5-time NBA champion na si Ron Harper na naglaro noon sa Chicago Bulls kasama si Michael Jordan at naglaro din noon sa Los Angeles Lakers kasama si Kobe Bryant. Ang ina ni Dylan Harper ay isang Filipina na si Maria Pizarro na nagmula sa Bataan, na isa ring basketball player noon at coach na rin sa kasalukuyan. Kaya si Dylan Harper ay isang 50% American at 50% Filipino by blood. 5 taong gulang pa lamang si Dylan Harper ay isinasama na ito ng kanyang ama sa mga practice session sa kumpare nitong si Kobe Bryant. Kinakarga pa ni Kobe ang 5-year-old Dylan Harper pagkatapos ng kanilang ensayo at nilalaro ito. Dahil sa impluwensya ng kanyang mga magulang sa kanya, maagang namulat si Dylan Harper sa larong basketball. Sabi nga ng kanyang ama na si Ron, pinahawak lang niya ito ng bola at titignan daw niya kung magugustuhan ni Dylan. At simula nga noon, hindi na niya binitawan ang bola at nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa unti-unting natututo. Nasanay si Dylan Harper sa Filipino culture dahil na rin sa impluwensya ng kanyang lola at naipagluluto nga ito ng paborito niyang ulam na mga Filipino dish. Si Dylan ay may kuya o nakatatandang kapatid na si Ron Harper Jr. Silang dalawa ay kapwa sumailalim sa munting training sa kanilang tahanan at kung minsan ay naglalaro ng one-on-one na kadalas ay nauuwi sa mainit na laban. Na-apply naman ni Harper ang naging training nito noong pumasok siya sa high school at naglaro sa Amateur Basketball League. Nagpapamalas lagi ito ng Monster Games kaya ipinagmalaki si Dylan ng Ironman team at ng Don Bosco Preparatory High School sa nagawa nito. Si Dylan Harper ay 5-star recruit, top 3 players sa buong class of 2024. Lahat ng school gusto siya at nais siyang kunin pero pinili niya ang Rutgers University. Nang makapasok si Dylan Harper sa Rutgers University, lalong sumipag ito sa pag-iensayo. Halos umaga na kung umuuwi dahil sa mga extra practices kahit wala na itong kasama sa gym. Madalas pagkatapos ng ensayo ay nagtutungo ito sa bahay ng kanyang lola para magpaluto ng paborito nitong ulam, ang chicken adobo. Kung minsan ay tumutulong pa itong magluto kasama ng kanyang lola. Kaya buong pamilya ng ating bida, mula sa kanyang mga magulang hanggang sa mga grandparents nito, ay nakaalalay at nakasuporta sa kanya. Ang pinakamalaking reason kaya ito nag-Rutgers ay gusto ni Dylan Harper na makasama si Ace Bailey. Close kasi talaga ang dalawa dahil sa magkakampi sila sa AAU team. Halimaw kung ituring ang nilaro ni Dylan, bagamat 1 taon lamang itong naglaro sa Rutgers, ngunit binago naman nito ang buong program. Sa 2024-2025 season, ang stats ni Dylan Harper ay kumubra ng 19.4 points per game, 4.6 rebounds per game, 4 assists per game, 1.4 steals per game, at 33.3 sa 3-point territory. Kahit may kasama siyang Ace Bailey na top 3 pick din, si Dylan yung primary ball handler at option na nagpo-provide ng spark para ira ng kanilang opensa. Si Dylan Harper ay isang kaliwete. Tinuruan siya ng kanyang ama na gamitin yon as weapon, kaya lahat ng moves niya ay idinisenyo para sa left hand, lefty step back, lefty euro step, at lefty floater. Kaya mahirap bantayan dahil sanay ang karamihan sa righty. Well, isa ito sa mga naging advantage si Dylan, kaya ito napasama sa mga hani ng mga elite. Hindi lang yun, mayroon ding championship DNA at pagiging NBA caliber ang ating bida. Dahil nagpakita agad si Harper na NBA ready, na pagkatapos ng freshman year ay nag-declare ito for 2025 NBA Draft. Sabi nga ng mga scouts, si Dylan ay parang naglalaro na siya ay nasa edad 30 na. Dagdag pa ng iba, the most pro-ready guards sa draft, mataas ang basketball IQ at galing sa basketball family. Sa naging kampanya ng San Antonio Spurs noong 2024-2025, 34-48 ang naging record nito at bigo itong makapasok sa playoffs at patuloy na hinahanap ang missing piece para makabalik ito bilang contender sa liga.
May 2025, may 14% chance sana ang Spurs na makuha ang number 1 pick na si Cooper Flagg, pero bigo silang makuha ito. Ngunit nakuha ng Spurs ang second pick overall draft sa katauhan nitong si Dylan Harper. 5 NBA draft, the San Antonio Spurs select Dylan Harper from Rutgers University. Pagdating ni Dylan Harper sa San Antonio, ay tinitignan ng mga fans ang talent at skills nito. Maraming nakapansin na may pagkakahawig at posibleng maging katulad ni Dylan ang 4-time NBA champion na si Manu Ginobili. Isa si Dylan Harper na nahanap na piyesa ng Spurs sa ongoing nitong rebuilding that time. Kumbaga, meron na silang maipapartner kay Wembanyama dahil si Harper ay pick and roll partner. Isa pa, kailangan ni De'Aaron Fox ng backcourt help. Hindi lang yun, aprobado pa ni Coach Greg Popovich ang pagkakakuha kay Dylan Harper. Alam nyo bang sa unang ensayo pa lamang nito sa Spurs ay nilampaso niya ang lahat ng kamatch up nito? Sabi ng Spurs staff, best guard workout daw ito since Kawhi Leonard. Kaya hindi man nakapasok ng playoffs ang Spurs noong 2024-2025 season at na-injured pa si Wembanyama. Ito naman ang naging panalo ng Spurs nang makuha nila sa second spot si Dylan Harper. Ngayon kabilang na si Dylan Harper sa hinahabing kabiasnan ng makabagong San Antonio Spurs kasama sina Victor Wembanyama at Stephon Castle. Sila na ang napipintong second generation Big 3 ng San Antonio na malaking banta sa liga na walang kinatatakutan sino man ang makaharap nila sa liga. Sa unang season pa lamang ni Dylan Harper ay nag-average na ito ng 11.8 points per game, 3.4 rebounds per game, 3.9 assists per game sa loob ng 23 minutes per game. As in off the bench ang setup ng ating bida, kagaya ng setup din noon ni Manu Ginobili. Isa rin si Dylan Harper sa naging X-factor off the bench na inasahan ng San Antonio Spurs para dugtungan ang buhay ng team sa playoffs, lalong-lalo na sa Spurs vs OKC series na siyang West Conference Finals at nagpatuloy ito sa NBA Finals kontra New York Knicks at naging running Finals MVP pa siya niyan noong 2026. Marami ang nagsabing hindi na rookie ang batang ito, kundi veteranong-veterano na sa paglalaro ng basketball. Pinatunayan agad ni Dylan Harper ang kanyang sarili na bagamat baguhan siya sa larangan, ay kaya nitong makaukit ng pangalan. Ang next to Manu Ginobili sa court ang ating masasaksihan sa susunod na isang dekada o higit pa na magpapasaya sa buong San Antonio Spurs community. Bukas si Harper sa oportunidad na makapaglaro at irepresenta ang Pilipinas sa pambansang tunggalian. Kaya hindi man lumaki si Harper sa bansang Pilipinas, ito ang katunayang ikitararangal ni Dylan, ang nananalaytay na dugo na dumadaloy sa kanya, ang dugong Pilipino na walang inaatrasan kahit sino ang makaharap at makatunggalin nito.